lesson natin ngayon ng dinner out. Kung yung dinner out natin dito ay restaurant, yun naman sa panahon ni Kristo dun sa bundok, dun sa parang. Pero bago natin pag-usapan yan, basahin muna natin yung passage natin tonight. Sabi dito sa verse 1, after these things, Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, or Tiberias, and a great multitude was following him, because they were seeing the signs which he was performing on those who were sick. And Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples. Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. Jesus therefore, lifting up his eyes and seeing that a great multitude was coming to him, said to Philip, where are we to buy bread that this may eat? And this he was saying to test him, for he himself knew what he was intending to do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, for everyone to receive a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are these for so many people? Jesus said, have the people sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. Jesus therefore took the loaves, and having given thanks, he distributed to those who were seated, likewise also of the fish as much as they wanted. And they were filled. He said to his disciples, gather up the leftover fragments, that nothing may be lost. And so they gathered them up and filled 12 baskets with fragments from the 5 barley loaves which were left over by who had eaten. When therefore the people saw the sign which he had performed, they said, this is the truth, the prophet who is to come into the world. Jesus therefore, perceiving that they were intending to come and take him by force to make him king, withdrew again to the mountain by himself alone. Diba, noon sa last week na napag-usapan natin ay yung mga claim ni Kristo kung sino siya. Na sabi niya, pinatutunayan ng Father na siya yung anak, at saka yung mga ginawa rin niyang mga himala, isa rin yun na patunay na siya nga ay anak ng Diyos, at saka yung mga sinabi din ni John the Baptist tungkol sa kanya, at yung mga prophecy mula sa scripture. Yun yung sabi ni Jesus na kaharap niya yung mga Pharisees. Pagkatapos nun, umalis sila. Yung time hindi natin alam kung ilang buwan sila umalis doon sa Jerusalem. Kasi yung scene ngayon ay nasa Galilee na sila. Napapunta uli sila sa Jerusalem dahil nga magpa-pass over ulit. So, may may parallel passages to dito sa Matthew 14:13 to 21, Mark 6:30 to 44, Luke 9:10 to 17. Pare-pareho tong kwento, magkakaiba lang nga lang yung detalye, pero iisang scene. At sa Book of John, bihira yung mag-narrate siya ng kapareho ng mga synoptic gospel. Pero ito ay malamang na napakahalaga na sa tingin niya, kailangan niyang sabihin din yung mga sinabi sa Matthew, sa Mark, at saka sa Luke. Dahil ito yung pinakamalaking audience ni Kristo nung siya ay gumawa ng miracle. So, bago natin pag-usapan yung miracle na yun, sila nga ay nagpunta sa bundok. Ayon dun sa Mark, sa Matthew, at saka sa Luke account, ito yung reporting ng mga disciples niya. Kasi kung mababasa ninyo yung mga parallel account nito, yung sa Matthew, bumalik sila, yung 'di ba inutusan sila ni Kristo na mag-preach ng 2 by 2. Ngayon nagkita-kita sila dito nga sa bundok na to,
at magre-report sila kay Kristo. At dito naman sa kay Mark, namatay si John the Baptist. Kaya maaaring nagdadalamhati rin sila, kaya lumayo muna sila sa crowd. So, yun yung yun yung background netong kwento na to. Naglakad sila patungo sa bundok at ito nga ang sinabi ni John, yung other side of the Sea of Galilee. At yung bundok na yon sa ngayon, yun yung sinasabing Golan Heights na ayon sa geography, gumagawa ng mga mapa. So, ito yung na-locate nila. Probably, ito daw yung Golan Heights ngayon. So, yung time neto ay malapit na nga yung Passover. Kaya naman, yung mga tao rin, dagsa sila. 'Di ba? Dahil nga, pag Passover, lahat ng mga Hudyo ay pupunta sa Jerusalem para nga magse-celebrate neto. Alam nyo naman kung ano yung Passover, di ba? Ito yung celebration nung si Moses ay hinango niya yung mga Israelita mula sa Ehipto. Nang dumaan yung angel of death at yung mga Israelite ay walang namatay dahil nga nagkatay sila ng hayop at inilagay yung dugo sa hamba ng mga pintuan nila. So, nung dumaan si angel of death, lahat ng may dugo, Passover or hinakbangan kumbaga. So, yun yung sineselebrate nila taon-taon. Simula nung galing nga sila sa Egypt. At ito naman yung fourth miracle na naitala sa Book of John. At yung population nila ayon kay John, 5,000 men. Pero dun sa ibang accounts, puwera pa yung women at children. So, isipin natin mga 20 hanggang 25,000 siguro. Kung nag-anak ang isang tao ng 10, di marami sila, di ba? O kaya 5. So, marami sila. So, yun yung papunta sa kanila. Sabi dito sa verse 2, and a great multitude was following him. Ito yung reason kung bakit nila sinusundan si Kristo, because they were seeing the signs which he was performing on those who were sick. Nakita nila kung ano yung mga miracles na ginawa ni Kristo, kamukha nga nung sa wedding of Cana, yung pinagaling niya yung anak ng nobleman, at saka yung baldado na nagsumbong sa kanya. So, yun, 3 lang yung naitala ni John. Pang-4 ito, pero dun sa Matthew, Mark at Luke, marami pa. So, yun yung dahilan kung bakit nandun yung mga tao. Hindi yung para makinig ng kanyang tinuturo, pero para nga sila ay mapagamot. At nakita ni Jesus yon na mukhang wala silang balak umuwi. Hapon na noon. Tapos sabi nga ni Jesus, where are we to buy bread that this may eat? Doon sa ibang account naman, sabi ng mga disciples niya sa kanya, paggabi na, pauwiin nyo na sila at maghanap sila ng makakain nila. Pero ang sabi ni Jesus, where are we to buy bread that this may eat? Wala siyang balak pauwiin. Siyempre, alam niya kung ano yung gagawin niya dahil nga Diyos siya, di ba? Tapos, sabi pa dito sa verse 6, he was saying to test him. Ito si Philip, sinusubukan niya si Philip. For he himself knew what he was intending to do. So, nagtanong lang. Tinitignan niya kung ano yung reaction ni Philip, although alam naman niya. Tapos sumagot si Philip, ito yung 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, for everyone to receive a little. So parang sarcasm to ni Philip, na sabi niya, 200 denarii, ito yung ang worth daw nito ay isang 8 buwang sahod ng isang local employee. So malaki yung uubusin nila para nga naman mabigyan ng pagkain yung mga libu-libong tao. So sabi ni Philip, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, for everyone to receive a little. Tapos, ito naman si Andrew,
Mabilis din si Andrew eh. Naghanap siya ng paraan kung paano rin. Tapos nakita nga niya yung isang binatilyo. Sabi niya, there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are these for so many people? So ito rin, isang klase rin nitong sinasabi sa literature na sarcasm. Yung bang, ano ito? Kung ano ang halaga nitong 5 tinapay at 2 isda para dito sa sandamakmak na tao. Yun yung parang ganyan. So, sa tingin natin, kulang nga naman. Kahit naman isipin natin ngayon yun eh. Paano ba magkakasya yun? Kaya lang, nakalimutan nila kung sino si Kristo. Kung nagawa nga niyang magpagaling ng tao, ito kaya magpakain ng mga tao, hindi niya rin magagawa. So, dun sa ginawa nila, wala silang kamuwang-muwang na hindi pala sila completely na nagtitiwala kay Kristo. Dun sa kapangyarihan ni Kristo na meron. Kasi, yung klase ng sagot nila, alangan. Ganun pa man, hindi naman sila sinita ni Kristo. Pero sa susunod na mga verses, sisitahin na sila. So, ang sagot ni Kristo, have the people sit down. Ito yung kanyang command. So, sumunod naman yung mga tao. So, sa Mark yata yun. O sa Matthew. Yung grupo nila na 50, ganon. So, para madali nga naman, kinuha yung tinapay, at ipinalangin, tapos yan na, nagsimula ng hindi na uubos, nagbigay na hindi nila alam kung saan nagmumula. Ito yung miracle na napakarami ang nakakita. Hindi to maipagkakaila. Alam naman nila yung mga tao na wala nga silang baon eh. Hindi ko rin maintindihan kung bakit isa lang yung naisipan niya magbaon. Alala ko tuloy tayo sa simbahan. Kain lang din talaga. Pagkatapos nilang kumain, sabi ni Jesus, gather up the leftover fragments so that nothing will be lost. Hindi rin si Kristo, no? Hindi siya maaksaya. So, anong ginawa ng mga apostles nila, kahit sila ay nag-aalinlangan, sumunod pa rin sila. Yun naman ang maganda na hindi nila sinabi na, although iniisip ko rin baka may iniisip na, baka nag-iisip din sila na paano kaya mangyayari yun. Pero yun nga, nakalimutan nila kung sino si Kristo. Yung ang tubig naging wine yung bang 5,000 hindi niya kayang pakainin. So, dito nag-aalangan sila. Si Philip at si Andrew lang ang pinangalanan dito, pero malamang yung iba din. At ipinapakita rin noon na Jesus uses fallible men to accomplish His purposes. Kahit alam niyang may pag-alinlangan sila Philip, ginamit niya pa rin sila. Kasi nga, ang sabi dito sa verse 6 ay, tinanong niya si Philip para subukan siya. Ang maganda naman kay Philip, kahit siya nga nag-aalangan, sumunod pa rin sa utos ng Diyos. Sabi naman ng mga joke, para daw tig-isa yung mga 12 na apostle niyang nagdududa. Para patunayan sa kanila na kayang-kaya ni Jesus gawin yon. Kaya 12 daw sila, para nga tig-isa sila. Ewan ko lang, hindi nag-aksaya ang Diyos sa pagkain din. So, ito yung dinner out sa verses 10 to 13. Yung nangyari, eat all you can. Hanggang sa nabusog sila. Kumain sila ng kumain, tapos na hindi nila alam kung saan nagmumula, pero hindi naman maubos-ubos yung pagkain nila. Naalala nyo ba si Elijah nung inutusan niya yung byuda na gumawa ng tinapay, tapos pakainin si Elijah, tapos nagbenta pa sila ng langis? Ganun yung nangyari din dito. At naalala nyo rin ba yung kwento sa
Exodus na kumain yung mga Israelita ng mana. Binuhay sila ni Yahweh doon sa disyerto. So doon, dito at sa mga kwento pang ganun, pinapakita ni Jesus na meron nga siyang kakayahan na mag-create. Iisipin mo na 5 tinapay, 2 isda. Baka sa akin nga yun, kulang pa eh. Kaya lang, kung kinain ng isang tao yun, saan nagmula yung iba? So, nag-create si Jesus na, ang galing napakalinis siguro nun kasi galing sa wala eh. Wala sigurong mga additives na inilagay, di ba? Wala sigurong germs din. Kasi yun eh. Oo, yun yung pinaka-fresh na pagkain. Di ba? Ang galing. Tapos, ito pa isa, Jesus provided more than enough. Sobra-sobrang talaga yun. Kasi nga, may 12 baskets ng leftover. Kung marami siguro yung disciples na nag-collect, baka mas marami din. Pero dahil nga 12 sila, edi 12 rin yung nakolekta nila. Tapos ito nga, God's abundant provision is not an excuse for wasting resources. Pinapakita rin ng Diyos na yung kanyang provision ay hindi rin dapat sayangin. Kasi nga, grasya rin niya yun eh. Kaya 'di ba sa atin sa simbahan kakainin, sisimutin talaga. Kondisyon yun eh, 'di ba? Huwag magsayang ng pagkain, huwag magsayang ng resources kasi nga provision pa rin ng Panginoon 'yun. So, di may baon pa sila kinabukasan. Natin yung isa pa. Dumako naman tayo sa 14. Nung nakita nung mga tao na ganun nga si Kristo, siyempre manghang-mangha sila dahil wala talaga ang layo ng tindahan. Hindi naman nakapamili nga yung disipulo niya dahil nga sabi ni Philip, kahit pa meron silang konting pera, hindi magkakasya. At saka isa pa, nasa bundok sila, ang layo ng tindahan. At saka kahit meron silang nabili, kulang pa rin sa atin sa ating pagkwenta. Kasi nga, nagkumpul-kumpul yung 5,000 mga lalaki lang yun pero yung mga asawa at anak nila. Paano mo yun mapapakain ng minsanan? So from that, naipapakita ni Jesus nga kung sino siya at na-pick up ito ng mga tao. Na, ito nga yung this is truly the prophet who is to come into the world. Sabi ng mga tao. At referring ito dun sa Deuteronomy 18:15 to 19 nung sinabi ni Yahweh kay Moses na I will raise up a prophet like you. Sabi niyang ganon. So, paano ba yung prophet like you na yun? Alala ng mga tao kung ano yung ginawa ni Moses. At nakikita nila yung connection nito kay Kristo. Si Moses, mana ang kanyang ipinakain dito sa mga kasama niya. Nasa disyerto sila nun sa Mount Sinai. Dito naman, tinapay at isda. So, nakikita nila yun, si Moses, hindi naman siya nagluto rin nun, di rin siya nagtanim. Basta may pagkain silang, hindi nila alam kung saan nang galing. Pero ang sabi nga ni Moses doon, galing din sa Diyos. Dito, hindi maubos-ubos yung kinakain nila hanggang sa sila'y nabusog at may sobra pa. So, napag-connect nila yon. Kaya, nila nasabi na this is truly the prophet who is to come into the world. At napatunayan din ito ni Peter dun sa Acts 3:22. Sabi dito, Men of Israel, listen to these words. Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders and signs which God performed through him in your midst, just as you yourselves know. So sabi ni Peter sa Acts, nung nag-preach siya sa harapan ng mga Hudyo nga na to, yung mga Galileans na to, sabi niya, alam nyo. Kasi nga, dito sa kanyang mga ginawa na signs, wonders, miracles. So, alam ng mga tao. Tapos, ang ginawa nila, they were intending to come and take him
by force to make him king. Ito na yung ating Messiah. Forcing him to make him king. Yung bang, ito na yung kasagutan ng ating mga pangangailangan. Kasi, libre nga naman ng pagkain, di ba? Kung bawat oras ng pagkain ganon. Or gagawa ng miracle si Jesus, di libre. Di na sila mapapagod pagluluto. Tapos, pagka nagkasakit naman sila, libre din dahil pagagalingin din sila ni Jesus dahil nga nakita rin nila na siya ay naggagamot ng mga may sakit. Yung mga pipe, nakakapagsalita, yung mga bingi, nakakarinig, tapos yung mga pilay, nakakapaglakad na rin. Yung mga bulag, nakakakita. At saka yung mga baldado nga, nagtatatakbo pa o di saan ka pa. At isa pa, free from the Roman Empire. Tatandaan nyo nung una nating mga pag-uusap na under sila ng Roman Empire dahil nga sa katigasan ng kanilang ulo, sila ay nasakop ng mga Assyrians, ng mga Babylonians, ng mga Greek Empire. Tapos ito nga ngayon yung Roman Empire. So, alipin sila. Ngayon, kung meron silang makapangyarihang Kristo, makapangyarihang prophet, talo nila talaga yung mga Roman Empire. At saka magtatayo sila ng social welfare state, di ba? Kung mabubuhay ka sa ayuda, sino ba may ayaw nun? So yun yung yun nasa isip ng mga tao. Kasi ang sabi dito, Jesus therefore, perceiving that they were intending to come and take him by force to make him king, withdrew again to the mountain by himself alone. So alam ni Jesus kung ano yung binabalak nilang gawin sa kanya. Kaya ang ginawa niya, umalis. Tinakasan niya yung mga tao. At doon sa ibang account, nabihan niya rin yung mga disipulo niya na umalis gamit ang bangka. So ano yung makikita natin dito sa demand ng mga crowd na to? Ganun ang tao. Sadyang naghahanap ang tao ng satisfaction, yung immediate satisfaction. May pagkain, maayos ang pangangatawan, alipin, minsan ganon yung ating intindi sa Diyos. Alang, Jesus does not submit to people's whims. He does whatever pleases Him. Ang problema nga lang, kahit yun yung gusto natin gawin ni Jesus para sa atin, hindi rin siya nagsasubmit sa atin dahil nga Diyos siya. So, gagawin niya pa rin kung ano yung gusto niyang gawin. Gagawin niya pa rin yung will ng Father. Kaya nga siya tumakas. Although gusto siyang gawing hari. Pero sa atin ngayon, ano sa tingin niyo pagka yung tao ay tinitignan kayo ng mukha ng pagtingin nila dito? Yung mga politiko, sila pa mismo ang nagpapangako ng mga ayuda at mga libreng ganito, libreng pabahay, libreng, lahat na lang libre. Di yung mga butante naman, sige. Tapos pagka naubos yung libre ng politiko, gre-reklamo uli sila. Pero ang ginawa ng Diyos, tumakas siya. Pero siguro pag politiko to, tuwan-tuwa. Nakikita natin dito kung ano yung intention nga rin ng mga tao. So, isa pang point doon na gusto kong malaman natin ay Jesus is not a quick fix to man's desire. People must come to Him on His own terms. So, ang Diyos ang nasusunod, although pinapakita niya yung kanyang awa dito sa mga tao, naawa siya, kaya nga niya sila pinakain Kaya nga niya sila pinagaling kasi doon sa ibang account niya, makikita doon, mababasa doon na naawa nga si Jesus. Kaya lang, hindi ibig sabihin nun na lagi na lang din siya maaawa. May dinedemand din si Jesus mula sa tao. At ito nga yung repentance and faith. Kailangan na pagsisihan yung mga kasalanan at maniwala sa Kanya at mabuhay ng naaayon sa salita ng Diyos, ng aayon sa will ng Panginoon. He graciously grants joy, peace, and love, and
eternal life. Ito yung hindi nakikita ng maraming tao. Ang nakikita nila ay yung physical na maraming pera, taas ang estado sa community, ayos yung pamumuhay, walang sakit, yung mga ganon. Yun, doon madalas nakatingin ang tao. Kaya makikita nyo, pagka mapapansin natin to, pagka yung iniaalok natin ay eternal life, nilalayuan kayo, di ba? Kasi, ang gusto ng tao ay yung material. Pero pag nag-abot ka ng pera, sila mismo ang lalapit sa'yo. Pero, eto nga, kay Kristo, iba yung kanyang pamamaraan. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, na doon nagpapagaling si Jesus, nasagot ang ating mga panalangin ng yes, pero madalas yung ating hinihiling ay ang sagot niya. Kasi nga, eternity ang tinitingnan ng Diyos. Tayo naman, itong material na dito tayo madalas nagkakaproblema. Kamukha nga nila Philip at saka ni Andrew at saka nung 12 niyang tsaka yung kasama nila, di ba? Nag-aalinlangan sila na hindi, ewan ko lang kung hanggang ano yung kwento? Yung hanggang aabot ba yung 20 mo? Yung ganong klaseng tanong. Nakalimutan nila kung sino si Jesus. Ang dami-dami nilang pinagdaanan. Sila nga binigyan ng kapangyarihan na magpagaling din, magpalayas ng mga bad spirits. Sa first mission nilang tala sa Matthew yata yun, yung 2x2 sila. Tapos, pagbalik nila dito kay Jesus, nag-aalangan sila. Kayang pakainin ni Jesus yun. Minsan, madalas ganun din tayo. Pero maganda, encouragement na rin sa atin, hindi sila pinaalis ni Jesus dito sa eksena na to, kundi ginamit niya pa rin sila. Inutusan niya silang have the people sit down. Kahit naman ganun, na ayun din ang maganda, na appreciate ko rin yung kahit nag-aalinlangan sila, sumunod pa rin sila. So magandang gayahin din natin yun, na kahit hindi natin alam kung ano yung patutunguhan ng pinagagawa ng Diyos, sumunod na lang tayo at bahala ang Diyos. At yun nga, kasi ang gospel ngayon ay pera-pera na lang din ang usapan. Kaya binabalaan ko kayo, lagi ko yung pinapalalahanan na si Jesus, hindi siya yung madaling kasagutan sa kung ano yung gusto natin. Nagde-demand din siya ng ating repentance and faith, ng ating obedience, ng ating pagsunod sa Kanya, ng ating commitment. At yun nga, yung pinangako niya sa atin, yung joy, peace, and love. At yun, eternal life. Kaya, sa kayo na maghihirap ang mga Kristiyano. Hindi totoo yung yahay ang buhay ng isang Kristiyano. Kasi si Jesus din mismo ang nagsabi na if you want to follow me, carry your own cross. So kung may nagsasabi sa inyo na maniwala ka or sumama ka dito sa amin at ikaw magiging maayos, maling maling turo. At saka wag na rin nating ipangako yung wala naman talagang pangako si Jesus na ganun, Kung yayaman kayo ngayon or bukas, bonus yon. Pero hindi yon yung pangako ng Diyos, kasi nga ito ay sa buhay na darating, makakamtan ng lahat ng karangyaan sa buhay.